Kumusta mga kaibigan kong kules at mga kaibigan sa football? Sa video na ito, ibabahagi ko ang opinion ko tungkol sa Club World Cup o tropeo ng biskwit. Ano nga ulit tawag doon? Oo, tama, Club World Cup. Pamilya, nakakabigo, di ba? Nakakabigo talaga ang tungkol sa Club World Cup para kasing parang hindi totoo lahat ng nangyayari. 32 koponan ang gumawa ng format. Una, sa tingin ko, naaapektuhan nito ang pagpaplano para sa susunod na season. Mula sa maraming koponan, mula sa napakarami, mula sa lahat kung hindi man lahat, at pagkatapos na may mga koponan mula sa lahat ng kontinente, para sa akin ay kamangha-mangha iyon. Ngunit nababawasan nito ang halaga sa kompetisyon. Ibig sabihin, kung ano ang nakita natin hanggang ngayon ay nakakalungkot. Halimbawa, ano ang kabuluhan ng laban ng Bayern ng Munich at Auckland City? Ibig sabihin, 10 sa wala. Anong klaseng torneo to? Talagang nabibigla ako. Hindi porket wala ang Barca, may Madridista nang magsasabing ayaw ko na. Hindi po, Ginoo. Naniniwala akong napapagod ang mga koponan sa pisikal na aspeto. Isa pa itong kompetisyon na ipinipilit ng FIFA. Pagkatapos pinarangalan ang mga nagdaang taon na sa tingin ko ay tama. Pero teka, na ang isang koponan na nasa 5,400 sa ranking ng FIFA ay maglalaro sa kompetisyong ito? Kung may club sa 5th Division ng Espanya na mas mataas sa Auckland City, wala namang saysay iyon. Hindi ito isang World Cup o kahit ano paman, negosyo lang talaga ito, puro marketing, at bukod pa roon, magagastusan pa sila dahil sa mga bakanting stadium. Ibig sabihin, kakaunti lang talaga ang manonood. Sa tingin ko, napakalaking pagkakamali ito. Mula sa Espanya, meron tayong Real Madrid at Atletico de Madrid. Mula sa Inglaterra, meron tayong Chelsea at City. Mula Alemanya, Bayern de Munich, Borussia Dortmund. Mula Italia, Inter de Milan, Juventus. Mula Pransya, ang Paris Saint-Germain sa totoo lang, nilampaso ang Atletico de Madrid 4-0. Sa Pransya, may Paris Saint-Germain sa Portugal, Oporto at Benfica. At sa Austria, ang Salzburgo. Ayos ba? Sa CONMEBOL, meron tayong Palmeiras ng Brazil, Flamengo, Fluminense at Botafogo ng Argentina, River Plate at Boca. Ayos ba? Mula sa Lagat ng Amerika, sa Federation of American Association Football. Estados Unidos, Inter de Miami, Seattle Sounders. Los Angeles at mula sa Mexico ay ang Pachuca dahil inalis ang Rayados sa kompetisyon na disqualify sila. Ayos ba? Mula Asia, Saudi Arabia, Al Hilal Japan, Urawa Red Diamonds, South Korea, Ulsan Hyundai at United Arab Emirates. Ang al-alim na kahanga-hanga mula sa Africa, mula sa Egypt, ang al-alim ng Morocco, ang Huilat mula sa Casablanca, mula sa South Africa, ang Mamelodi Sundowns mula sa Tunisia, ang Esperanza Sportif at mula sa Oceania, mula sa New Zealand, ang Auckland City. Ibig sabihin, may makakapagpaliwanag ba sa akin kung ano ang interest dito? Itong nakakahiya na summer tournament na ito na wala namang manonood hanggang sa makarating sa final round. At may format pa na sa totoo lang para sa akin mahina at talagang kumbaga hindi patas sa competition. Talagang hindi, di ba, hindi patas sa competition? Hindi ko talaga gusto. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto. At tingin ko, ito, sa totoo lang, wala naman itong magiging kabuluhan. Sa tingin ko, dapat silang kumuha ng ibang klase ng, ewan ko, ng mga argumento para dito. Para makarating dito ang mga koponan at maglaro. Sa tingin ko, gaya ng sabi ko, nasisira nito ang plano ng mga koponan dahil matatapos ang finals sa 13 ng Hulyo. Ang mga koponang abot sa huling yugto, magkakaroon lang ng wala pang 1 buwan. Wala pang 1 buwan para maghanda ng preseason at para maghanda sa competition na magsisimula sa Agosto. Kaya natutuwa ako mula sa aking pananaw na hindi narito ang Barca dahil magkakaroon ng pahinga ang mga manlalaro ng Barca. Halos 2 buwan na pahinga. Para sa mga darating pa sa Liga, sa Copa del Rey, sa Champions at taon ng World Cup, mag-ingat dahil talagang makakatulong ito sa mga manlalaro ng Barcelona. At magkakaroon sila ng bakasyon kasama ang kanilang pamilya, kasama ang kanilang mga asawa o kasintahan. Malaki rin ang tulong nito sa mental na aspeto. Kaya habang ang iba ay naglalaro, habang ang iba ay nasa Karibe na may mojito, yung iba naman ay pagod na sa pakikipagkumpetensya. At yun ay isang napakalaking pagkakaiba. Sana sinasabi ko ito ngayon, 16 ng Hunyo.
na itong dahilan na hindi naglalaro ang Barca sa kompetisyong ito ay maging kapaki-pakinabang para sa atin. Mapakinabangan natin ito at kapag nagsimula ang preseason, maghanda na ang Barca. At kapag dumating na ang buwan ng Nobyembre o Disyembre. Sana makita natin ang malaking pagkakaiba sa standings kumpara sa Real Madrid at Atletico de Madrid na sila ang dalawang malalaking karibal natin sa paglalaban para sa liga. Naniniwala ako na napakahalaga talaga ng pisikal na aspeto at itong factor ng labanan. Paboritong pampalipas oras tuwing tag-init. Sa tingin ko, maaaring maging malaking kaibahan sa mga inaasahan natin sa susunod na season. Dahil sa tingin ko talagang mapapagod ang Real Madrid at Atletico de Madrid at ito ay dapat samantalahin ng Barca. Dapat nilang samantalahin ito. Kaya ang format, gaya ng sabi ko, hindi ko gusto. Buong respeto ko para sa lahat ng koponan, pero sa tingin ko ang mga koponang ito mula sa Ehipto, Morocco, South Africa, Tunisia, New Zealand, Saudi Arabia, Japan at Korea ay walang bigat. Wala silang sapat na kompetisyon para tumapat sa mga Europeo at ilang koponan mula Brazil o Argentina. May pagkakaiba pa rin kumpara sa mga Europeo, malinaw naman. Pero pare, hindi sila magkapareho. Boca Juniors o River Plate o ang Palmeiras na may napakalakas na lineup kumpara sa isang koponan mula sa Ehipto o New Zealand. Sa totoo lang, semi-professional lang ang koponan ng Auckland City, hindi pa sila professional. Ibig sabihin, para sa akin ay parang biro lang talaga ito at sa tingin ko, mas mabuting isali na lang ang mas malalakas na koponan. Sana kahit paano makaranas tayo ng kasiyahan. Pero sige, ganito talaga. Ito ang meron at gusto kong marinig ang opinyon ng mga tao. Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano ang tingin mo sa lahat ng ito, kung sang-ayon ka ba o hindi sa mga kopo ng naglalaro, ano sa tingin mo. Pati na rin yung sinabi ko tungkol sa pisikal na aspeto na napakahalaga, pangunahing usapin at talagang mahalaga para sa darating na panahon sa susunod na season. Ilagay mo lahat ng yan sa mga komento at pindutin mo ng todo ang like button at i-share mo rin. Ako, gaya ng lagi kong sinasabi, palaging lantad ang opinion ko, minsan nagkakamali rin ako pero iyon talaga ang iniisip ko. Para sa akin, sobrang surrealista ang World Cup ng mga club. Ang torneo ng Galleta, hindi tulad ng sa Palencia na may respeto. Ito halos wala. Sa totoo lang, pasensya na talaga pero hindi ko talaga gusto. At ang tanging gusto ko lang ay magpakitang gilas si Messi kasama ang Inter de Miami. Kakagraduate lang nila sa 0-0 pero maganda laro nila kaya kay Messi tayo. Pamilya, Barca kahapon, Barca ngayon, Barca magpakailanman.